This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Hinalay umano ng kanyang class advisor ang 8 taong gulang na grade 3 student sa loob ng isang eskwela sa Tangwa. Nangyari umano yan sa pinagpapala na meron silang bar. Okay lang po. Nag-heal po. Yes po. Actually, marami na. Nung nag-track and field po ako, actually, dito lang po siya sa mall nangyari. Hindi po dito. Doon po sa cottage na yun. Yung unang cottage po na yan. Nagtitraining po kasi kami dito. Tapos yung coach ko, medyo nagiging touchy siya. Water break po namin nun. Tapos ako po, uminom ng tubig, nagpo-phone, tapos bigla na lang po siyang humiga dito, naakbayan ako, tapos parang dikit siya ng dikit sa ganito ko. Doon po yung first time kong na-experience ng bastos. Yung mga members po ng track and field, tsaka tapos coach, member ko sa track and field, tapos yung iba ko pong mga kaklase. Yung humiga po siya dito, tapos po nung dikit po siya ng dikit sa may dibdib ko. Parang nakakadiri po, nakakasuka, basta nagigilty po ako, tapos hiyang-hiya, nagalit po. Siyempre po, natakot po sa baka gawin niya po ulit. Sige, mag-start na tayo. Kung okay lang sa'yo, pwede mo pong ikwento kung ano yung mga nangyari sa experience mo dati? Sige, medyo mahirap lang talaga balikan. Nangyari siya nung mga around grade 7 ako. Yung mama ko kasi noon, busy sa work, tapos naiwan ako madalas sa bahay kasama yung stepfather ko. Nung una, okay naman siya, like normal lang, wala akong napapansin, ganun. Pero habang tumatagal, parang may mga bagay na nagiging off. Minsan, tatawagin niya ako kahit wala naman talagang kailangan. Tapos, pagkausap niya ako, sobrang lapit niya, like hindi na normal na distance. Tapos, may mga times din na hahawakan niya ako sa balikat, sa likod, pero parang tumatagal na talaga yung mga ganon. Hindi ko ma-explain noon, pero ang alam ko lang is hindi siya talaga comfortable. Akala ko nung una, ako lang kasi yung nag-overthink kasi nga, stepfather ko, tapos parang iniisip ko baka ganito lang talaga siya. Pero may isang gabi na kami lang dalawa sa bahay, tinawag niya ako sa sala tapos kinausap niya ako. Tapos parang masyado na siyang lumalapit. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, parang nag-freeze lang ako noon, wala akong magawa. Hindi ako makagalaw, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos after nun, doon ko na na-realize na may mali talaga. So yun nangyari yung time na yun, ano yung naramdaman mo? Sobrang takot po. Tapos po parang nahiya din ako kahit wala naman po akong ginagawang mali, ganun. Hindi ko ma-explain pero parang sobrang bigat po talaga sa pakiramdam. Tapos after nun, galit ako sa sarili ko kasi wala akong nagawa. Iniisip ko na sana lumayo na lang sana ako, ganun. Sana may sinabi ako. Pero that time, parang hindi ko talaga kaya. Simula nun kahit marinig ko lang boses niya, kinakabahan na talaga agad ako.
Ano yung una mong ginawa pagkatapos nangyari yung ganun? Dumiretso ako sa kwarto ko, nagkulong ako. Hindi ako lumabas hanggang makauwi mama ko. Umiyak ako pero tahimik lang. Ayoko na lang, ayoko na may makaninig sa akin. Tapos kinabukasan parang wala lang. Pero inside sobrang gulo na talaga ng utak ko. After nun, ginawa ko na lahat para umiwas. Kapag nasa sala siya, nasa kwarto lang ako. Kapag tatawagin niya ako, minsan hindi ako sumasagot. May pinagsabihan ka ba agad tungkol sa experience mo na yun? Kung pwede lang, okay lang nasabihin mo kung sino. Okay po. Sige po. Okay lang naman po. Actually, hindi ko po agad nasabi kahit kanino. Sobrang natakot ako kasi iniisip ko paano kung hindi ako paniwalaan ng mga tao o baka ako pa yung sisihin. Ayun po yung mga pumapasok sa utak ko. Yung gumawa po kasi nun sa akin is kasama ko lang sa bahay, yung stepfather ko. Pero hindi ko po talaga kinaya. Sinabi ko sa best friend ko, chat lang. Hindi ko pa nga ma-explain ng diretso, parang pahapyaw lang. Siya yung nagsabi sa akin na mali yun, hindi ko kasalanan. After ilang days, sinabi ko rin sa ate ko, siya talaga yung tumulong sa akin. Siya yung nag-push na sabihin na namin sa mama ko. Sa mga nangyari sa'yo, paano naapektuhan yung araw-araw mong buhay? Malaki po talaga. Parang hindi po ako naging comfortable sa sarili kong bahay. Minsan hindi ako makatulog ng maayos. Kapag may naririnig akong footsteps sa labas ng kwarto, nagigising agad ako. Parang lagi akong alert. Naging ganun po ako. Tapos lagi akong puyat, ganun. Sa school, hindi na ako makapag-focus. Tapos napapansin na rin ako ng mga kaklase ko tsaka ng mga teacher ko. Dati okay naman ako sa class, pero after nun parang lagi akong lutang. Tapos hindi na rin ako masyadong nakikipag-usap sa iba. Para sa'yo, ano yung pinakamahirap na part ng experience mo? Siguro po, yung confusion. Tsaka yung takot magsabi. Ang hirap tanggapin na yung taong kasama mo sa bahay, na dapat safe ka. Siya pa yung dahilan kung bakit natatakot ako. Yung natatakot ka, yung ganun. Tapos yung feeling na parang mag-isa ka lang. Kahit may pamilya ka, parang hindi mo sila malapitan agad. May mga tao bang tumulong sa'yo o alam mo yun, nagbigay ng advice? Siyempre po, opo. Yung una po is yung best friend ko, tsaka sumunod po is yung ate ko. Nung una sinabi namin sa mama ko, doon lang talaga nagbago yung lahat. Hindi na ako naiwan mag-isa sa stepfather ko. Tapos eventually naalis din siya sa bahay. Hindi naging madali pero malaking bagay na may naniwala sa akin. Tapos hanggang ngayon, dala ko pa rin yung nangyari. Kahit matagal na yun, parang kapag naalala ko siya, syempre hindi po siya ganun kadaling mawala kagad. Pero at least ngayon alam ko na hindi ko kasalanan yun.